Inay Miggy Vlog! Hello mga nakshis! Eto na naman ang Inay Miggy nyo. Samahan nyo ko ngayon. Panoorin nyo yung usual na paglilinis ko biglaang nauwi sa pagre-recreate ng aking kusina. So, ayun na nga mga nakshis. Nakapasok na sa school yung mga bata. Kaya, as usual, habang wala sila dito sa bahay, naisipan kong maglinis na muna dito sa ibaba namin habang hinihintay ko silang makauwi. Wala talaga akong balak mag-general cleaning ngayon kasi nga masama pa rin yung pakiramdam ko. Parang ang bilis-bilis kong mapagod ngayon. Pero nagtitake na rin naman ako ng gamot na nireseta sa akin ng doktor. Sa ngayon nga, nagpo-potassium intake ako kasi bumababa yung potassium ko. Tsaka at alam nating lahat na ang magandang source ng potassium saging. Nagkakain na rin ako ng mga saging-saging. Para na rin ako ngayong unggoy. Matapos ko ngang mag-vacuum at mag-mop ng sala namin, eto't lumipat na ako sa kusina. Kagaya nga ng sabi ko, wala akong balak mag-general cleaning talaga. Kaya simpleng linis lang naman talaga ang balak ko. Pero ewan ko ba, itong video na to na uwi sa pagre-recreate ko nitong kusina namin. Napasubo nga ako bigla, buti na lang meron ako mga naitatabing mga materials. Kaya minsan ayokong magkakalikot dito sa bahay kasi bigla-bigla na lang may nagbabago. Kaya maganda talaga kapag meron ka ng sariling bahay kasi pag naisipan mong may baguhin, may ayusin, may freedom ka para gawin kung ano yung gusto mong gawin sa bahay nyo. Kapag nga nagre-rest day ako at napapaupo ako at nagmumuni-muni, minsan naglalaro yung isip ko kung ano yung magandang design na pwede ko uling gawin dito sa bahay namin. Kung marami nga lang din talaga akong pera Siguro madalas may renovation tong bahay namin. Since kasi talaga nung bata pa ako, napakahilig kong gumawa ng mga sketch. Yung mga parang kagaya ng ginagawa ng mga architect. Gumagawa ako ng mga floor plan, mga ganyan. Wala lang, kung ano lang yung maisipan kong design ng bahay. Since pagkabata, yun na yung happiness ko. Kaya nga nung nag-high school na kami, naalala ko, nag-ask yung teacher namin kung anong profession daw yung gusto namin pagkatungtong namin ng college. Ang gusto ko talaga nun, ang kuning kong course is fine arts. Mahilig kasi kong magdo-drawing noon. Tapos sumasali din ako sa mga drawing contest. Pero hindi ako pinapalad makakuha ng grand prize. Kadalasan, ang mga nakukuha ko lang first, second. Pero nakakatuwa kasi nare-recognize din naman yung gawa ko. Tapos, bukod sa fine arts, gusto ko din sanang kunin nun is architecture. Kasi nakikita ko nun yung kuya ng best friend ko. Architecture kasi sila. Tapos, amaze na amaze ako dun sa drawing table nila. Kasi pwedeng i-elevate. Tapos nakakatuwa yung mga ilaw. Tsaka ang gaganda talaga ng mga ginagawa nilang floor plan. Tapos yung mga design ng bahay. Ewan ko ba, parang nandoon yung kaligayahan ko pag nakakakita ako ng ganun. Kaso nga lang, sabi ng lola ko noon, hindi daw namin kaya kasi masyadong mataas ang tuition sa pag-architecture. Tapos kung magpa-fine arts naman daw ako, walang pera daw dito sa Pilipinas, yung mga artist. Mas maganda daw na maging artist ka kung sa ibang bansa. Tsaka daw, malaki daw kasi ang mga ginagastos pagka gusto mong magpa-exhibit.
at hindi daw namin yun kakayanin. Tapang sabi ng lola ko, mahal din daw kapag architecture ang kinuha ko, gamit pa lang talo na kami. Tsaka yung kursong architect daw, puro pang lalaki. Kaya hindi daw yun babagay sa akin. So naisipan ko naman, paano kaya kung mag-interior designer ako? Kaso nga lang nakakatawa kasi talaga parang ayaw ng lola ko na mapunta ako sa ganong klase ng field. Gusto niya kasi noon mag-teacher ako. Yung mga tita ko kasi, marami kasi sa family ng lola ko is nasa education. At makikita mo na maalwan yung buhay nila. Kaya gusto ng lola ko mapunta rin ako sa ganong klase ng field. Kaso nga lang, wala talaga akong, alam mo yun, hindi nandoon yung puso ko eh. Kaya nagrebelde pa ako nun kay lola. Naghanap talaga ako ng school na, kumbaga parang hindi ko susundin kung ano yung gusto niyang course na i-take ko. Sinunod ko siya na mag-take ako ng entrance exam sa Philippine Normal. Pero napakasalbahe ko rin talaga. Actually, nung tinake ko yung entrance exam na yun, ni isang tanong dun wala akong binasa. Basta nag-mini mo lang ako dun kung ano lang yung maisagot ko. Para lang masabi ko din nun sa lola ko na sinunod ko siya na i-take yung exam. Para lang din sabihin ko sa lola ko na hindi ko talaga kaya kasi nga bagsak ako sa exam. So, ayun na nga, nung lumabas yung result, as expected, hindi talaga ako nakapasa sa entrance exam. Tapos, pinipilit kong makahanap ng school na makakapag-aral ako ng kahit na architecture or interior design. Kaso nga lang, wala din talaga akong makita na school na mag-fit para sa akin. Lalo na ang bala ko talaga noon is mag-working student ako. Yung tipong bala kong isupport yung sarili ko para makapag-aral ako. Para hindi naman sumama yung loob ng lola ko na pag-aaralin niya ako tapos hindi ko tinake yung course na gusto niya. Meron ako nung nadaan ng school sa may Buendia Taft. Yun yung Metro Data Computer College. Nakita ko doon na may offer si Senator Raul Roco for scholarship ng mga papasok sa college that year. So, tinignan ko yung mga courses offered nila. Syempre, as expected, wala doon yung course na gusto ko, which is architecture or interior design. In demand na kasi nung mga panahon na yon yung mga computer courses. Pero dahil sa mahilig din ako sa numbers, kahit hindi ako ganun kagaling sa math, third choice ko kasi maging accountant. Nakita ko doon na yung available na course na malapit-lapit sa accountancy is yung business management. Yun kasi yung may malaking hours ng accounting subject. Kaya naisipan ko na yun yung i-take ko na course. So, pumasok ako dun sa school na yun, nagbaka sakali, nag-take ng entrance exam. At syempre, sa kagustuhan kong meron akong may pagmalaki sa lola ko, ipinasa ko yung exam. Nakaka-proud. Kasi akalain mo nakakuha ko ng scholarship which is miscellaneous lang yung babayaran ko per school year. So, ang iniisip ko na lang noon, after noon, is magkaroon ako ng trabaho para kahit papano mabayaran ko yung miscellaneous fees dun sa school na papasukan ko. Pero napakaswerte ko pa rin kasi talagang napakabait ng lola ko. Sinuportahan niya pa rin ako kahit na hindi yung gusto niyang course yung ite-take ko dun sa school na yun. Kahit na hindi ako dun sa gusto niyang school mapunta, sinuport pa rin ako ng lola ko. Naiintindihan niya daw kasi na hindi lahat ng mga gusto niyang mangyari para sa akin, magugustuhan ko rin.
Nakakalungkot nga hindi ko rin natapos yung course ko na yun. Third year college na ako nung namatay si Lola. 1 taon na lang sana makakatapos na ako. Pero wala hanggang dun na lang talaga yung karera ni Lola. Tapos after nung nawala na si Lola, nakapag-asawa na rin naman ako agad. Sa totoo lang, natakot din kasi akong mag-isa. Hindi kasi ganun kaganda yung relasyon ko sa pamilya ng nanay ko. Kaya, ewan ko ba, naghanap din talaga ako ng pamilya. Inisip ko, magkaroon na lang ako ng sariling pamilya na bubuuin ko. At tatawagin ko talagang sa akin. Hanggang sa nagkaanak na ako noon, yun nga yung panganay ko, si Ashley. Birthday niya nga bukas Kaso nga lang nakakainis, wala kaming budget ngayong taon. Kagaya niya, nagagamot nga kasi ako ngayon kaya hindi ko siya mapaghahandaan. Nasanay pa naman ako na lagi ko siyang sinusurpresa. Yung sasabihin ko lang na kunyari wala kaming maihahanda pero magugulat na lang siya meron pala. Nakakatawa nga siguro sa kakaganon ko ng mga ilang taon. Ayan, natuluyan talaga na wala talaga akong ihahanda sa kanya para sa taon na to. 22 years old na nga pala yung anak ko bukas. Baka kantahan ko na lang siya ng kanta ni Taylor Swift na 22 bukas. Mga nakshi, kung umabot kayo hanggang dito, maraming salamat. At kung gusto nyong makita or malaman kung saan ko nabili, kung ano man yung mga bagay na nakikita nyo ngayon sa kusina namin, feel free to visit or explore my Yellow Basket. Marami kayong makikitang mga products doon na budget friendly para sa pagpapaganda ng mga bahay-bahay nyo. Marami kayong makikitang mga choices doon for kitchenware, kitchen finds, home accessories at kung ano-ano pa. At dahil mahilig din akong magkabit ng wallpaper, of course, makikita nyo rin doon yung mga links ng mga wallpaper na ginamit ko dito sa bahay namin. Baka gusto nyo ring itry gamitin sa mga magaganda nyong bahay. At talaga namang mga budget friendly yung mga items sa Yellow Basket ko. Kaya kung may free time ka, huwag kang mag-atubili na i-click ang Yellow Basket ko para makita yung mga bagay na pwede mong bilhin doon. At ngayon pa lang nagpapasalamat na ako kasi malaking tulong yon para sa pagiging affiliate ko. Feel free to DM me as well kung may mga question kayo tungkol sa mga ginamit ko dito sa bahay namin. Huwag nyo na rin kalimutang i-click yung follow Pwede nyo rin akong i-follow at i-visit ang aking YouTube channel. I-search nyo lang yung aking pangalan, Inay Miggy Vlog. Makikita nyo na rin doon yung mga in-upload ko rin dito sa TikTok pero the longer version. Sa mga punto na yan, akala ko patapos na ako sa ginagawa ko. Akala ko yung pinaka-dingding na lang yung kakabitan ko ng wall cladding na wallpaper kasi napunit yung nakakabit dyan dahil yung plastic dispenser namin is natanggal. So dahil nakadikit dun sa wallpaper yung pinaka parang hook niya at dahil nabigatan yung plastic dispenser na yun, sumama yung nakadikit na wallpaper na punit. Kaya akala ko yun na lang yung gagawin ko. Pero ang nakakatawa hindi pala, Diyos ko. Nilinis-linis ko na yung paligid ng pinaka sink counter namin kasi niligyan ko yan ng boss stick para yung rubber sa gilid is hindi siya papasukan ng tubig. Inalis-alis ko na lang yung mga excess na adhesive dyan sa gilid ng sink para hindi siya maruming tignan. Madali lang din naman siyang tanggalin habang hindi pa siya ganun katuyo.
pupunas-punasan mo lang tapos dinidiinan ko na yung rubber para lalabas na yung mga excess niya na adhesive. Para habang basa pa siya is madali na lang siyang matanggal. Sinisecure ko na dyan yung mga corner na pwedeng pasukan ng tubig para hindi siya pupunta dun sa may ilalim. At the same time, mas tatagal yung kinabit kong wallpaper. Hindi nga wallpaper ngayon tong naikabit ko para talaga siyang tile na foil na talagang yung hindi tinatagusan siya ng tubig. Pero syempre kailangan mo pa rin i-secure yung mga corner niya kasi maaari dun naman siya sa corner pasukan ng tubig, yun dun sa mga pinagkatan. Kaya yun talaga yung pinaka nilalagyan ko nung adhesive para hindi siya matagusan ng tubig. Mas matagal yung dikit nung pinaka foil paper. Natutuwa na ako sa itsura niyang countertop namin or countersink namin. Kasi ang sarap-sarap hawakan nung pinaka paligid niya. Ang kinis-kinis kasi, tapos yung itsura niya pa para talaga siyang tiles. Nakakatuwa nga eh. Design kasi na napili ko, yayamanin, nakakatuwa. Gold na may pagka parang coral yung style niya. May kilig-kilig na ako niyan kasi sabi ko matatapos na ako. At nung nandun na ako sa punto na lalagyan ko na ng wallpaper yung nasa gilid, dun ko na-realize na yung kulay pala ng wall cladding ko na nakastock is hindi kakulay ng wall cladding na nakadikit sa dingding. Aruy, Diyos ko, talagang sumakit yung ulo ko. Sabi ko, paano to? Hindi ko naman siya pwedeng hayaan na lang na nakatuwangwang na ganyan yung itsura niya. At syempre, dahil maparaan tayo, naisipan kong yung sobra ko dun sa nilagay ko sa countersink is ilagay ko na lang sa dingding. Coveran ko na lang yung pinaka natanggalang area. Pero syempre, ang pangit naman kung yung area lang na yun yung didikitan ko. Kaya ang nangyari, talagang yung buong half ng dingding na yan is pinalitan ko na talaga siya ng wallpaper. Napawan ko lang yung wall cladding na design nung design na ginamit ko dun sa sink top namin or counter sink namin. Kaya yung akala kong tapos na ako, hindi pa pala. Ayan, naisipan ko na siyang paraanan para hindi siya mukhang masagwa tignan dahil sinapawan ko lang nung ibang wallpaper yung pinakalumang wallpaper. Mga nanay talaga, para-paraan. Sabi ko nga, kapag ayaw, may dahilan. At syempre, kapag gusto, maraming paraan. Kaya ayan, dahil gusto kong wag siyang magmukhang ewan, dinire-diretso ko na siya. Sa totoo lang, sa mga oras na yan, nananalangin talaga ako na sana maging maganda yung kalabasan niya. Kasi hindi talaga yan yung naging plano ko. Sabi ko nga, wala talaga akong plano mag-general cleaning. Tamang linis-linis lang talaga sana. Pero eto nga't napasubo na ako. Sa mga oras na yan, gusto ko na talagang magpahinga kasi parang pagod na rin na naman yung pakiramdam ko dyan. Napakahirap talaga kapag nagkakasakit. Kaya kayo mga nakshi, lagi nyong iingatan yung mga sarili nyo. Habang mga bata pa kayo. Naalala ko yung sabi sa akin ng lola ko dati, habang bata pa, ingatan yung sarili. Kasi kapag tumatanda ka na, hindi mo na maaawat ang mga sakit-sakit. Kaya dapat daw habang bata pa, inaalagaan na yung resistensya ng katawan. Dahil talaga likas na matigas ang ulo ko noon, minsan hindi ko nasusunod talaga yung lola ko. Kaya siguro eto at the early age of 40s, early age daw, nakakaranas na ako ng mga ganto-gantong nararamdaman. Kaya kayo mga nakshi, wag nyo nang antayin na umabot pa kayo sa mga ganitong edad bago nyo alagaan yung mga sarili nyo.
Ngayon pa lang, habang may panahon kayo, habang bata pa kayo, ingatan nyo na yung mga kalusugan nyo. Iwasan nyo yung mga bisyo-bisyo, sobrang inom, puyat-puyat at kung ano-ano pa. Grabe, napakahirap talagang magkasakit. At syempre, bukod sa pag-aalaga ng sarili, huwag nyo rin kakalimutan na magdasal kay Lord na ingatan din ang kalusugan nyo at ng pamilya nyo sa araw-araw. Naku, huwag nyo talaga akong gayahin mga nakshi kasi nung kabataan ko, ewan ko ba, inabuso ko rin yung katawan ko. Napakahilig ko rin talagang magpuyat, magpagod, maggala, kung ano-ano pa. Tapos, pagkatapos ng gala, pagkatapos ng puyat, naliligo. Kaya din siguro yun yung dahilan kung bakit ngayong nagkakaedad na ako, sumasakit-sakit yung mga buto-buto ko. Kaya kayo mga nakshi, wag nyong aabusuhin yung mga katawan nyo ha. Sa mga punto na yan, di ko na namalayan lobat na phone ko. Kaya mga nakshi, eto na yung outcome. Sana nagustuhan nyo. Samahan nyo ako uli sa susunod sa pag-aayos ng bahay namin. Inay Miggy Vlog. See you on my next vid. Paalam!